May bumaba na naman, isang aya. Maigsi lang ang pagitan. Ito naman ang sinabi ni Allah. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanina ginawa mo, nagdawa ka sa pamilya mo, ngayon naman manindigan ka sa pinag-utos sa iyo at puntahan mo, manindigan ka sa harap ng mga musyrik. Ang ibig sabihin ni Allah, ang tafsir nito, kanina nagdadawa ka sa pamilya mo, ngayon lumabas ka na. Hindi ka man naging tagumpay diyan, lumabas ka na sa kapitbahay, sa lahat ng nandyan. Ito na yung famous story na kung saan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pumunta sa As-Safa. Nag-aaralan natin, Makkah, Safa, wal Marwa, dalawang bundok. Actually, kasama to sa workshop na ginagawa namin, ang tawag namin dito, ang unang symposium. Naka-attend na kayo lahat ng symposium, di ba? Ang symposium, usually, kakusapin mo yung barangay, arkilay mo yung basketball court, kuha ka ng sound system, bibili ka ng mga raffle, pambigas para dumating yung mga non-Muslim at kayo magdadawa. Papagawa kang tarpaulin, kami ay nagpapahayag ng Islam. Tama ko mali? Ito yung dawa, di ba? Symposium tawag natin. Ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Fasda' bima tu'mar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magdawa ka sa labas. 3 years silang nagtiis, tandaan natin, nalihim yung dawa, pero ngayon may pahintulat kay Allah subhanahu wa ta'ala na magdawa sa labas. Wala siyang internet, wala lahat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paano niya maiipon yung tao? Ang ginawa niya, sumigaw lang siya ng Ya Sabah! Ya Sabah! Arab expression to. Ito ay sinisigaw lang ginagamit pag may emergency. Kumbaga sa atin, ang ibig sabihin, saklolo! Saklolo! Emergency! At sa sobrang sigaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahat sila nagpuntahan doon dahil nasa bundok siya, nasa taas. Pati yung taong busy, sabi niya sa kanyang katulong, puntahan mo si Muhammad, parang may sasabihin. Sabi mo kung ano sasabihin, ha? Baka importante. Yung tipo ng sigaw niya, importante. Pag magdadawa ka, seryosohin mo. Kailangan, sumigaw ka kung kinakailangan. Ya Sabah! So, inipon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahat ng taga-Makkah nandun, nagtitipon sa harap niya ngayon at nasa bundok siya, kinausap niya. Kung sasabihin ko ika sa inyo na may sundalo sa kabilang bundok at tayo ay aatakihin, aantum musaddiqi, maniniwala ba kayo sa akin? At sabi ng mga taong ito, Muhammad, ikaw yung Al-Amin, kung natatandaan natin. Ikaw ang pinaka na pagkakatiwalaan dito sa Makkah? Siyempre. Paniniwala, hindi ka pa nagsinungaling sa tanan ng buhay mo. Pagkasabi nila ito, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung ganon, ako ay Rasulullah. Sugo ako ni Allah. Ipinahayag niya ang mensahe na ang sasambahin siya, ang tunay at tanging nag-iisang tagapaglikha. Ang maniwala sa kanya ay paraiso at ang itanggi siya maging kafir sa kanya ay impyerno. Tinawag niya isa-isa. O tribo na Banu Hashim, tribo ng Abdul Muttalib, pamilya ni ganto, pamilya na, hanggang personal, tinawag niya isa-isa. Maniwala kayo kay Allah. Ang hindi siya tanggapin ay mabibigo at wala akong kapangyarihan sa inyo. Pati anak niya, tinawag niya. Fatima, maniwala ka kay Allah. Dahil wala akong magagawa pagka ikaw ay pinarusahan ni Allah. At dahil sa lakas ng pagsasalita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng tao ay nakatingin lang sa kanya at animoy maniniwala na. Subhanallah. Unang symposium. Nangyari na sa inyo to? Nasubukan niyo ba mag-explain ng Islam at nabibighani sila sa pagpapaliwanag mo ng Islam at halos maniniwala na sa'yo? Pero may isang nagsalita. Yung nagsalita kanina. Ano sabi? Muhammad! Alihada jama'tana? Dahil ba dyan tinipon mo kami dito? Tumawag ka kanina, Ya Sabah? Dahil dyan sa sinasabi mo, Subhanallahil Azim. Para silang nabuhusan ng tubig at nawala ulit sila sa konsentrasyon. Alihada jama'tana Muhammad? Masakit, di ba? Halimbawa, magsikap ka sa masjid nyo, sa jamaa nyo, sa pamilya nyo. Magtuturo ko tungkol sa tauhid, sabihin mo, may babasahin tayong aya sa Quran tungkol sa kaisahan ni Allah. Pagdating ng mga tao, nagsalita ka na, at sasabihin nila, alihada jama'atana, dahil dyan, kaya tayo nagtitipon. Hindi ba pag iniimbitahan kayo, tayo, sa pag-aaral sa Islam, hindi tayo umaattend? Bakit? Mas importante yung ginagawa ko sa labas. Alihada jama'atana, dahil lang ba dyan, tayo magtitipon? Ito yung sinabi ni Abu Lahab. At ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Itong aya na ito, si Abu Lahab, sinasabi na ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay sa impyerno. Wa mra'atuhu, at kanyang asawa.
binabalita na ni Allah dahil sa ginawa niyang ito, sa pagdadawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikaw Abu Lahab, sa impyerno ka mapupunta, wa mra'atuhu hammalatal hatab, ang magdadala ng panggatong mo, yung asawa mo, sa impyerno. At hindi na ito mababali, at dahil doon nag-alisan yung mga tao, at sinasabi natin sa unang symposium, unang dawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang nag-Muslim kahit isa, okay lang. Hindi ibig sabihin na bigo yung unang symposium, pag kayo ay nagsikap, ano man ang pagsisikap ginawa mo para iparating yung Islam, pero hindi sila nag-Muslim, okay lang. Wa ma alayka illa al-balag. Ang iyong tungkulin ay iparating ang mensahe mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagmumuslim o pagyakap sa Islam ng mga tao ay si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbubukas ng mga puso. Mga kapatid sa Islam, ito na, pagkatapos ng yugto na ito sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masasaksihan natin ang maraming paghihirap ng mga naunang Muslim. At insyaAllah, bukod sa pag-aaral na ito, hinihikayat ko ang bawat isa na magbasa ng sarili nila patungkol sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu